May mga pagkakataon sa katahimikan ng kapaligiran na nararamdaman mo ang kakulangan. May mga paalam na hindi natin inaasahan at mga pagwawakas na hindi naman natin piniling mangyari. Ang pagdadalamhati ay hindi laging malinaw dahil minsan nga ito'y dumarating bilang bigat sa dibdib na mahirap ipaliwanag. Maging breakout man, pagwawakas ng pagkakaibigan o pagkawala ng taong mahalaga sa iyo, lahat tayo'y naaabot ng pagdadalamhati sa iba't ibang paraan. Sa halip ng kaguluhang ito, may mga konseptong psikolohikal na maaaring makakatulong upang mas maunawaan ang ating pinagdaraanan. Nahahati ito ng modelo ni Kubler-Ross sa 5 yugto na maaaring magsilbing tanglaw sa paunawa. Ang una ay denial o pagtanggi. Para tayong nagpapanggap dito na ayos lang ang lahat kahit hindi naman talaga. Sa yugtong ito, makakatulong ang pagbibigay wika sa nararamdaman. Maaaring sa pamamagitan ng pagsusulat o pakikipag-usap sa isang kaibigan. Sa ganitong paraan, unti-unti natin natatanggap ang nangyari sa halip na tanggihin ang katotohanan. Kapag unti-unti na nating natanggap ang nangyari, maaari ring sumunod ang yugto ng anger o galit. Pansamantala kang nagiging mabilis mapikon o makapagbintang ng para bang ang mundo ay nakatutok lamang sa iyo. Upang maibsan naman ang bigat ng damdamin, pwede mong subukan ang simpleng pisikal na aktibidad tulad ng pag-jogging o pagsasayaw. Pwede mo ring isulat ang kung ano man ang nagpapagalit sa iyo at pagkatapos ay sunugin o gupitin ito. Sa ganitong mga paraan, unti-unti nating mahuhupa ang galit at mas maintindihan natin ang ating karamdaman. Bargaining o paghihiling. Kung ginawa ko lang sana ito, baka naaayos ko pa ang lahat. Sa kasunod ng paghupa ng galit, dito nagsisimula ang yugto ng paghihiling na kung saan sinusubukan nating hanapan ng paraan upang maibalik ang kontrol sa mga nangyari. Kumbaga dito, nararanasan natin ang mga what ifs na katanungan sa buhay. Normal din namang makaranas ito, ngunit mahalaga rin namang kilalanin ang mga ito na hindi nawala sa kasalukuyan. Pwede mong subukan ang pagsulat sa journal o magawa ng voice recording para sa sarili na nagsasabi ng mga positibong affirmations. Sa ganitong paraan, unti-unti mong natutunan na ituon ang pansin sa mga bagay na kaya mong kontrolin ngayon, sa halip na subukang baguhin ang nakaraan. Depresyon. Madalas na lumalabas sa yugtong ito ang iba't ibang mga katanungan. Para saan pa ba yung buhay ko? Wala na bang hangganan ang sakit na naidulot nito sa aking puso? Gayunpaman, mahalagang magsimula sa maliliit na hakbang, mga simpleng bagay na pwedeng makatulong upang gumaan ang pakiramdam. At higit sa lahat, huwag mag-atubiling lumapit sa mga taong handang makinig sa iyo dahil ang pagkakaroon ng kasama ay malaking tulong sa prosesong ito. Acceptance o pagtanggap. Hindi ito ibig sabihin na bigla ka na lang magiging okay sa yugtong ito. Dito mo unti-unting tinanggap ang mga nangyari at ang paghahanap ng mga paraan upang makapagpatuloy kahit dahan-dahan lamang. Maaaring makatulong ang paggawa ng mga simpleng personal na ritual tulad ng pagsisindi ng kandila, pagtatanim ng halaman o paggawa ng playlist bilang paggalang sa sarili. Tulad ng sinabi ni Lord Byron, "And thus the heart will break, yet brokenly live on," na nagpapaalala sa atin na kahit sugatan ang puso, nakakaya pa rin natin makapagpatuloy sa buhay. Sa huli, mahalagang tandaan natin na ang pagdadalamhati ay hindi karera. May mga araw man na parang okay ka lang, at may mga araw din na parang mabigat talaga sa pakiramdam. At ayos lang yun. Bigyan mo ng pasensya ang iyong sarili at alamin na ang bawat damdaming nararanasan mo ay may bisa. Maraming salamat at huwag kalimutang hindi ka nag-iisa sa mundong puno ng grasya.